Nandiyan ka sa loob ng kulungan. That's a fact. So, hindi ka na dapat, alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So, what am I gonna do here? Okay. Magandang araw po sa ating lahat at ayan na nga, no? Panibagong vlog, pag-usapan natin itong si Senator Marcoleta ay nagsalita na nga patungkol po sa upcoming SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ba ang aasahan natin sa SONA ni PBBM? Ano ang i-expect natin? Ano ang i-report niya? May nagawa ba siya sa bansang Pilipinas sa nagdaang 2024, 2025? So yan po ang ating pakinggan, ang reaction po ni Senator Marcoleta. Comment niya ito, okay? At ito, pag-usapan rin natin at ipapakita natin itong si Vice President Inday Sara Duterte ay latest updates patungkol po sa kalagayan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, no? At pinag-usapan rin ang malaking rally na magaganap ngayong araw na ito. Okay? Pinag-usapan rin yan ni na VP Sara doon sa The Hague at yan ay ipapakita ko sa inyo. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ayan na nga, no? Without further ado, ay pakinggan natin itong komentaryo ni Senator Marcoleta, no? Maganda ito na makuha natin ang opinion ni Senator Marcoleta patungkol po sa SONA ni PBBM. Heto, panoorin natin. Marcoleta, pasok! Ang pagkakaintindi ko, state of the nation. Opo, kalagayan, estado. So, pagka ganun, ang mas importante, ano ba lagay ng ating bansa ngayon? Walang kinalaman kung anong gagawin mo kasi kailangan yun munang kalagayan ng bansa natin. Ipakita mo, kumbaga sa tao, tayo ba'y talagang maganda ang ating tayo ngayon, yung katawan ba natin ay malusog na malusog, di ba? Opo. Wala ba tayong nararamdaman dyan kahit na katiting na arthritis lang o rayuma, ganyan? Pero Senator Marcoleta, no, marami sa mga hinanaing ng taong bayan ngayon, especially itong ating mga senior citizens, ay hindi po napansin ng Marcos administration, no? Hindi nga sila mabigyan ng mga maintenance ng kanilang mga gamot eh. 'Di ba? So, ewan ko na lang. Kailangan kasi tingnan mo yung buong katawan ng tao. Tama po naman, Kaya nga kapag ikaw ay nagpa-check up ngayon yung kabuuan, anong tawag doon? Pero tinatawag ngayon buong katawan mo titingnan eh. Opo. Di ba? Executive check-up. Executive check-up. Karami sa ini-MRI. Sa ngayon may sinasabi pa nga sila, yung bansang Singapore daw puntahan ngayon ng mga tao na talagang gustong makita talagang kalagayan. Imagine yung Singapore at sa panahon noon, mas lamang pa tayo sa Singapore, mas progressive pa tayo, pero tingnan nyo, dahil hindi po corrupt ang kanilang bansa, wala na talaga. We are too behind from the country, no? So, ang Singapore lagi yang ini-example natin. Singapore, maganda sa Singapore, disiplinado ang Singapore. Yan ang problema ng Pilipinas, wala tayong disiplina. Nagkaroon nga tayong presidente na si Tatay Digong na disciplinarian, ayaw nyo naman.
Yung mga dilawan rin naman, namumulitika. Ganda na sana yung pagka-istrikto ni Tatay Digong, hinaharang nyo. Ang kanyang pangangatawan, yung kalusugan. Opo. Magmula sa bumbunan kanya hanggang sa Talampakan. talampakan. Kailan ipapasok ka sa isang sa isang Isang aparato. aparato. Na yung aparato na yun ay titingnan ka. Makikita lahat. Ganun na SONA. Yun ang Oo. ipakikita niya ngayon anong kalagayan ng ating bansa. Di ba? At kinakailangan yung pagsasalita na Kaya na ang tanong sa comment section, ano ba ang kalagayan ng ating bansa ngayon? Sa tingin nyo ba maganda ang ating kalagayan? Sa tingin nyo ba secure tayo kapag papasyal tayo sa gabi? Secure ba ang ating mga kamag-anak sa droga? Ha? Are we drug-free already? Diba? Yung krimen. Ano na ang kalagayan ng krimen ng ating bansa? Maganda ba? Wala na ba? Nabawasan ba? O na-eradicate ba? Kasi sa tingin ko parang wala. Kayo, mag-comment kayo dyan, ha? yun, yung pag-uulat na yun, may kalakip na pagpapatibay. Opo. Di ba? Hindi importante sa akin kung ano yung gagawin. Maraming nagsasabing, ganito naman ang daming development plans Opo. Di ba? 3-year development plan, 5 years, di ba? Wala namang masyadong Ang gusto ko malaman. Yan ang sinasabi ni VP Sara. Tama talaga si VP Sara. Itong gobyernong ito, itong administrasyong Marcos, walang direksyon. Walang master plan. Aminin nyo na, Marcos, hindi nyo kaya. Sinabi mong State of the Nation Address. SONA. Opo. Hindi sana, di ba? SONA. Nagiging sana ho Kung sana, madali yun Sana walang karamdaman ng ating bansa. Actually, sa totoo lang, sana ang nangyari kay Bongbong Marcos Sana 20 ang bigas. Sana ma-eradicate ang drugs. Sana bumaba ang ang krimen. 'Di ba? Yeah, tama si Marcoleta. Sana hindi sana. SONA ito hindi sana. Ay nako. Bansa. Di ba? Opo. Sana ay nakakakain lahat ang tao. Wala sanang nagugutom. Di ba? Yun ang gustong marinig ng taong bayan at mapatibayan. Yun ang alam ko. Ewan ko sa yung dalawa. Ang punto nga nila ngayon kung yung walang gutom program ay talagang bubuhusan daw po ng pondo. Hindi tama yun. Pero yun, gagawin mo sa mga susunod na mga panahon. Ang sinasabi ko, yung kalagayan ng bansa ngayon, kinakailangan iulat mo na mabuti. Kumbaga hindi yung magsusona ka na magmamayabang na naman na meron kaming nagawang 5,500 flood control project. After 2 days, binaha. Ilarawan mo, ikwento mo, patibayan mo na ito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Nako. Nagkano bang utang ng bansa mo ngayon? 17 trilyong piso. 7 trilyon. Isa pa yan. Marami ang mga nag-analyze na mga political experts. Delikado at peligro itong ginagawa nila na utang sila ng utang ngayon, trillions of pesos. Pagkatapos, ang ikinakatakot nila ay napupunta lang dito sa mga ayuda. And remember, if you will invest in ayuda, bihira yan na makabawi tayo sa utang. Buti kung itong ayuda na ito ay iepekto ito sa ekonomiya. Hindi Okay? Kaya yung ayuda na yan, it's really wrong. Kasi yung ayuda na yan, dapat lang yan sa panahon ng kagaya ng pandemic nung ginawa ni Tatay Digong. Na lahat ng tao na sa loob ng bahay, hindi makapagtrabaho, walang makain, walang mabili, okay? So, kailangan mong lagyan ng ayuda ang mga tao, bigyan nyo. Okay? Nang sa ganon, wala nang pera Yun. Ngayon,
Wala namang pandemic. O, ginawa mong tamad ang taong bayan dyan. Di ba? O, so yung mga street vendors na nagsisikap na magkaroon ng pera, sila yung nagka-violation at hinuli. Yung mga tamad na nasa bahay lang na nag-scatter, yun pa yung mga nakatanggap sa ayuda. Bihirang administrasyon ito. At mangungutang pa raw tayo ngayon, Sen, ha? Hindi, kaya ang gusto kong malaman, maipaliwanag mabuti, maipakita sa tao, ang kabuuan ng kalagayan ng bansa mo. Kung kinakailangang isa-isahin mo, di ba? Yung mga sektor ng ating ekonomiya. Meron kang agriculture, meron kang transport, di ba? Lahat gusto ko ipakita mo. Kung ba dapat dumaan ka talaga sa aparato, makita yung kabuuan ng pangkalusugan ng isang katawan ng tao. Bro, ang hirap kay Bongbong Marcos. Alam ko na kung ano ang mangyayari sa zona niya. Magmamayabang na naman siya na hindi natin nakikita yung mga ipinagmayabang niya. Siguro, ganyan ang gagawin niya kasi wala Ika nga, sabi ni Leni Robredo, sinungaling. Ako, mag-e-expect na ako sa zona ni BBM, ang daming kasinungalingan na naman yan. Grabe. Ayun. Pagkatapos mo nagpa-executive check-up, dapat may result. Ito po ang resulta ng iyong executive check-up. Anong gagawin mo ngayon? Kaya nga mayroong kalistahan ng di ba? Opo. Ang problema, Senator Marcoleta, yung si Claire Castro nagmamayabang na marami na raw na mga barangay sa Pilipinas na drug-free. Ngayon, na tinanong siya ni Eden Santos na, ma'am, anong mga barangay ito na drug-free? Hindi naman siya makapagbigay ng pangalan ng barangay. So, anong tawag mo doon? Hindi sinungaling. Gawa-gawa lang nila yung data na drug-free na ito, drug-free na ito, pero walang mga pangalang barangay. Hindi ko maiintindihan anong planeta siguro yun. Siguro sa Mars yun. Anong barangay yun na drug-free? Di ba? Kung nagawa nila yan sa Malacanang na hindi sila makapagbigay ng pangalan ng mga barangay na sinabi nilang drug-free na raw, di umano, how much more sa ibang mga issues? Nasasabihin nila, eto yung mga nagawa namin. Eto yung mga lugar na mga nagagawa namin. Ganon, ganyan, ganyan. Pero, kung susuriin nyo mong mabuti, hindi makapagbigay kong ng exact detalye. Yan ang hirap natin. Si Bongbong Marcos, I will expect sa zona niya na generalized na naman yung sasabihin niya. Eto yung nagawa ko. Eto yung mga nagawa ko. Ito rin yung gagawin ko in the future. Puros na lang tayo hangin. Kung merong si Marcos Jr. kumakaway sa hangin, meron rin tayong proyekto na nasa hangin lang. Puro sa bibig lang natin marinig ni BBM. Pero hindi naman natin nakikita. Ano to? Ghost project? Tang inang yan? Ako nga nagpa-check up ako dyan. Oo nga po pala. Sayang yung kasing nakikita ko yung nasa Congress pa ako noon. Opo. Mag-i-expire yung aking, anong tawag ba ron? Kokoped ba yun? Yung insurance po. May insurance kami. Sayang naman ito. June 30 ang expiry. Opo. Pagka ginamit ko ng June 31, wala naman June 31 Wala expired. po, wala. Opo. Hanggang June 30. Sakit pa yung loob ko magpa-check up. Pero kinakailangan. Nagpa-check up, executive check up. Then na-cover. Okay. Ito kaya sakit mo, di ba? Opo. Ganito yung kakainin mo. Ganun na yan Opo, may rekomendasyon yan. Opo nagsisimula siya magsabi ng kakainin ko. Kasi po kanya, yung mga diabetic. Teka muna ka ako. Hindi mo ako diabetic
Oo. O nga po pala, ano ba akong tinitingnan mo? Yun nga may sinasabi ko eh. Di ba? Bakit simula na salita mo, diabetes? Ako ba diabetes? Nakita ko yung report, di naman ako diabetes. Pinakakaba mo pa. Kumbaga kasi po, ganito po ito po ang dietitian ito eh. Opo. Okay, Kung hindi po niyo may iwasan talaga ang baboy, Oo. Sinlaki lang po ng posporo kakainin niyo. Yung box ng posporo. anong silaki? Kalahati ng posporo. Ganun pa. Ha? Tatakawin lang pala kayo. Magpalit na kayo ng doktor. Ayun, kaya natin inexplika ng ganito. Importante, maintindihan ng tao. Ano ba yung SONA? Opo. Sabihin mo muna, ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Kailangan yung tunay na kalagayan. Kaya medyo may sakit ang kalagayan. Sabihin mo, sapagkat doon mo lang magagamot kung, di ba, kung itatago mo sa sarili mo, alam mong may sakit ka, pagkatapos magsisinungal. Hindi mo magagamot. Alam niyo, sa totoo lang, ang natatandaan ko kay former President Duterte sa kanyang mga SONA, straight to the point, prangka. Ngayon, ang kaibahan ni Bongbong Marcos, masarap lang pakinggan yung kanyang bibig. Pero naman, yung action, yun yung wala eh. Oh, totoo. Kayong mga loyalista, mga dilaw na humahanga kay Bongbong Marcos, sige nga, ilatag nyo ang mga nagawa niya. Kasi meron siguro siyang mga nagawa, pero hindi naman umepekto sa entire bansa. Oh, imagine ha, ito si Auntie Claire Castro, nang tinanong siya patungkol dito sa mga senior citizen, sabi niya meron namang kagaya nung MRT, LRT na libreng sakay. Uy, Claire Castro, wake up! Manila lang yan. O sige, let us say nakakatulong yan ng mga senior citizen natin, yung libreng sakay, plus, ano ba yun? Plus 5, plus 4, plus 3. Kung magsasakay ka. Ang tanong, ang Visayas may MRT, may LRT? Ang Mindanao may MRT, may LRT? Meaning to say, what do I mean? Hindi po ramdam ng the entire bansa. Ang focus nyo lang sa Maynila. Ang gustong mangyari ng taong bayan, ano ba ang gagawin ng administrasyong ito na mararamdaman ng buong bansa ang mga senior citizen na matutulungan sila? Hindi yung ipagmalaki mo yung MRT, LRT. Tangina ka, Claire. Ang sarili mo. Opo. Kaya kailangan magpakatapat tayo. Ito po ang kalagayan ng ating bansa. May problema tayo rito, may problema tayo rito. Pero dito po medyo okay naman tayo. Yung mga kuko ng paa natin po ay matutulis po. Malulusog ang kuko natin. Kailangan lang pong gupitan. Ayan, oo. Yun ang solusyon, Yung ngipin po natin naagnas na po. Puro gilagid na lamang po tayo. Medyo mahirap po yun, di ba? May osteoporosis ka. Nako, So kinakailangan, huwag ka lang kumain ng ganito, kinakailangan magpa-inject ka pa. Mamili ka, kanya, dalawang kaparaanan pagka osteoporosis. Kunyari yung backbone ng ating economy, agriculture, matindi. Nako po. So sabi ng doktor, boss, may osteoporosis. Ano po ang kailangan? Ito po, meron po kayong ano na yung iniunom para yung mga buto? Calcium. Ito po, pampakalcium ito. Supplement, opo. Ano ito? Twice a day po ito. Okay. Inom po kayo ng gatas. Pang-calcium po yan, ba't po kasi nawalan kayo ng... kasi po dahil sa hirap po ng buhay, hindi ka man lang makainom ng gatas. So kaya siguro, yun po ang na-harvest po ninyo. So, meron po kayong iinumin twice a day. Yung shoutout nga pala sa mga senior citizen natin dyan na mga nanonood sa atin ngayon. Shoutout sa inyo. Pero kailangan po supplementahan yan para po yung mga buto nyo lumaki ng konti, tumigas yan. Ayun. Okay. Mamili po kayo sa dalawang kaparaanan. Ito po, iinom pa rin kayo once a week for 3 years. Sasabihin niya sa'yo. Pero para hindi naman kayo masyadong, meron namang injection, minsan lang, once every 6 months, mamili ka. So, ang point dito ni Marcoleta, ang pinakaunang problema natin sa Pilipinas, isa ito sa mga problema, ay ito ngang mga hospitals natin. Sa hanay po ng
medical, no? So, hindi masyadong naipagpatuloy, no? Nasimula na yan ni Tatay Digong eh. Oh, imagine si Tatay Digong ha, nagpagawa siya ng hospitals para sa mga OFWs. Oh, di ba? So, ewan ko lang kung itong si Bongbong Marcos, kung may pagmamahal ba siya sa ating mga senior citizens at sa mga OFWs, no? Sana marinig natin sa SONA ni Bongbong Marcos, no? Kahit ano ha, kahit hindi rinig lang, kundi gawin talaga in reality, no? Na mapa-improve sa mga kababayan natin ang usaping hospitalization na yan ang pinakaunang problema natin sa ating bansa, no? In our family, kung isa sa miyembro ng ating pamilya ay nagkakasakit, lahat ng miyembro mapipilayan eh. 'Di ba? Wala ka ng gana, yung some of the members walang ibang gagawin kundi hanap ng pera kung saan pambayad sa hospital. Lahat mapipilayan kayo, no? Yung iba hindi na nga magtatrabaho kasi umiikot na lang para mangutang ng pera para pambayad sa hospital. So sana naman ito yung unang tututukan ng Pilipinas, especially itong administrasyong Marcos. Okay? So, yan po. Ano ang i-expect natin sa SONA? Mag-comment, mag-react kayo, no? Give your suggestion sa administrasyong ito. Kung meron pa ba tayong pag-asa. Eto, pangalawang pag-usapan natin ha. Ito, Vice President Sara Duterte, may latest updates po siya patungkol sa kalagayan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. O heto, VP Sara, pasok. Okay naman siya kanina. Ano lang yung messy lang yung kanyang, sabi ko sa kanya, mag-shave siya, mag-shave. Messy yung kanyang beard tsaka bigot. Imagine ha, si Tatay Digong nandun sa loob ng kulungan niya, wala pala itong walang makapag-maintain sa kanya, no? Kasi kung dito pa siya sa Pilipinas, dahil sa katandaan niya, talagang kompleto sa bahay nila ng mga kasangkapan na para ma-maintain niya, yung buhok niya, tinitina niya, no? Puputi na yung buhok o yung kanyang beard tataas na. So doon sa bahay nila meron yan eh. Pero ewan ko na lang dyan sa The Hague na meron bang ganyan si Tatay Digong. Kasi imagine si VP Sara, nakapansin siya na tumubo na yung mga kuko, yung mga beard niya, buhok raw pumuti na. Tapos, well, hindi siya makadecide kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. So, hindi daw siya makadecide. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin, minsan daw gusto niya puti na lang lahat. Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina. So, wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero, noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na-submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. May question pa ba kayo? Last question. Sa kukunya. Last time yung Yes, ma'am. Oo. Last time ako yung naggupit. Kaming dalawa yung naggupit ng kuko niya. Nagtulungan kami sa kuko niya. Nag-request na rin kami noon kanyang manicure at pedicure. Hindi ko lang siya natanong kung nagawa na ba. Pero yung kuko niya kasi, short na talaga yun nung Tuesday. Kasi inayos namin. VP, I have a question. In a few days time, parang the spokesperson ng Office of the Vice President is really gaining attention and positive feedback, and parang nakikita ng mga tao they're able to compare doon sa other speakers, yung performance ng speaker ng OVP ngayon. Ano yung
feedback mo doon sa performance niya so far? Well, nagpapasalamat ako kay Attorney Ruth Castelo, no? Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong dahil anti-Duterte sila at pangalawa, dahil yung iba natatakot. Baka daw sila ay habulin ng administrasyon. Nagpapasalamat kami kay Attorney Ruth Castelo dahil meron siyang interes na tumulong sa Office of the Vice President at yung desisyon na kumuha ng spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina dahil... By the way, talking about the spokesperson of the Office of the Vice President, magaling direct to the point at saka may argumento, no? Hindi kagaya ni Auntie Claire Castro na magaling lang bumanat. Hindi nga magaling bumanat banat lang ng banat kahit walang argumento. Itong OVP spokesperson ngayon magaling. Kasi attorney rin Iba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So dapat merong tigapagsalita doon sa mga ginagawa nila doon sa loob ng Office of the Vice President. Vice, may maasahan ba ang taong bayan na makauwi pa si PRD sa lalong madaling panahon? Paano ko ba sagutin yan, siguro let's take it one day at a time. Sa ngayon, ang inaantay natin... I cannot blame the Filipino people, no, na gustong-gusto na talaga nilang mauwi si Tatay Digong, no? They are very excited. Kaya lagi yung tinatanong. Pero yung tanong na yan, walang iba kundi ang mga lawyers po ni Tatay Digong ang makapagsagot niyan. Even nga lawyers ni Tatay Digong, walang say niyan. Kasi at the end of the day, it's still the decision of the ICC. Okay? Ang ginagawa lang ngayon ng mga lawyers ni Tatay Digong ay tinutulungan itong kaso na ito na mapapatunayan unang-una na mali yung pagdakip kay Tatay Digong, inaresto at dinala dyan. Yun ang una. Pangalawa, i-emphasize natin na ang ICC ay wala ng jurisdiction dito sa Pilipinas. Pangatlo, last but not the least, patunayan ng mga lawyers ni Tatay Digong na walang katuturan ang mga binibintang ng mga kalaban niya. Okay? Kasi yung mga nangyari sa war on drugs ay resulta yon sa programa niya na gusto niyang i-eradicate ang bawal na gamot na ito, na ito ang pinakaunang dahilan na tumaas yung krimen, maraming mga inosenteng bata at mga tao na bibiktima dahil sa mga nalulong na mga utak ng mga biktima nitong sa droga. Kaya niya ginawa yun. Okay? Ginawa niya para sa ating lahat. Bawat isa sa atin, meron po tayong nakuha doon na tulong. Anong tulong? Naiiwasan ng mga dahil in-eradicate niya yung droga na yan, delikado ang mga pamilya natin, especially ang mga bata. Kasi sila yung vulnerable dito na ma-impluwensya. Yung mga pamilya na yung anak nila o tatay nila nalulong sa droga, anong nangyari sa mga pamilya nila? Sira talaga lahat. Yan. Alam mo, ang drug addiction, mahirap yan tanggalin sa sistema mo. Once you become addicted, that is very difficult na kaya nga problema ng pamilya yan . Kaya ginawa yun ni Tatay Digong para sa ating lahat. Ay sana ma-dismiss ang kaso based on the filings sa jurisdiction
At in the meantime, mabigyan din siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Mabigyan siya ng interim release dahil sa edad niya at dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano kataas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban sa huling habilin ni PRD, ma'am, may mensahe pa ba siya sa taong bayan? Well, hindi ko siya natanong, sorry. Hindi ko siya natanong ngayon kung ano yung mensahe niya sa taong bayan. But, sorry may na-discuss kami kanina. Ano nga ba yung na-discuss namin? Sorry, nakalimutan ko na. Medyo mahaba kasi yung 1 hour and 30 minutes. Tapos bawal kasi magdala ng pen and paper doon. So, based on memory lang lahat. Well, yun. Try ko i-remember meron kami napag-usapan kanina eh. Ano niya, parang message niya about life. About life. Ano na pala? Ma'am, yes ma'am. Last question from Europe Pinoy, but it's up to you to answer the question. Opo, ma'am. If it's okay. I don't know if you have seen the presented document for September for the defense. If so, is it possible to share what is your opinion on the presented documents, the position of power defense? Yung sa confirmation, ma'am, of charges, no, sa September sa ICC, wala po akong access sa documents ng lawyers. As sinabi ko po kanina, sinabihan po namin si Attorney Kaufman to make himself available sa Philippine media. In fact, not just sa Philippine media, sa lahat ng media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Thank you very much. Ma'am, bukas may po? Yes, opo. Unang-una, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga karatig lugar ng Hague sa the Netherlands na meron po tayong pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung Free Duterte Now rally natin kung saan ipresenta natin ulit ito pala, naalala ko na. Naalala ko na kung ano sinabi niya. So, binanggit ko yung rally bukas. Tapos sabi niya, madami bang pumupunta? Sabi ko, kahit walang pumunta, ay magra-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita pa rin kami. Wala kaming pakialam kung may tao or walang tao na darating, magsasalita pa rin kami sa ginawa ng BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kasos niya at sa kanya. Yes, ma'am. At ang sabi niya, well, that is hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina pero ang message is, well, that is thoughtful. Yun yung... Pero hindi thoughtful ang ginamit niya na term kanina. Kalimutan ko lang ngayon. So, yun. Thank you, ma'am. Sir. Next week, BP, may bisita pa rin kayo? Next week? Opo, meron akong... Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako, and then Wednesday si Honey left na. Ma'am, how do you assess PRD? I mean, few days bago aalis na naman kayo, how do you assess it? Okay naman siya. Paniwala ko kung pwede lang siya umattend bukas. Atin yun bukas. Okay lang siya. Nakakain na siya? Hindi ko siya tinanong pero tinanong ko yung
guard na kasama ko kanina na nag-escort sa akin palabas, tinanong ko siya actually, yan na lang yung tanong ko sa kanila lagi eh. Pag lumalabas ako, pwede bang magdala ng pagkain para sa kanya? Kasi alam ko, sigurado ako, hindi lang niya binabanggit, namimiss talaga yung kanang munggus ba? Inununan. Munggus, inununan, ana. At nagsabi na naman ulit na hindi daw pwede. Pero sige lang, tulad ng paggagawa ng rally kahit walang tao, hindi rin ako mapapagod na makiusap kung pwede ba magdala ng pagkain. Baka dumating ang isang araw na magsabi na sila na, oo, sige, magdala na ng pagkain. Mga kung pwede magdamit dito na kami titira. Salamat sa Grabe ka-humble si BP Sara, no? Kahit alam niya na masakit yun, na pinagbabawalan silang magdala ng pagkain. Maliit lang yun na bagay, pero hindi pa rin nila pinapayagan na magdala ng munggos at saka bulad, no? Yan na, Bisaya kasi yan eh. Munggos, bulad, Ayaw nila. Ewan ko lang kung ano ang reason ng taga-ICC, bakit hindi nila yan pinapayagan. Kung sa iba pa dito, magagalit na. Pero si BP Sara hindi nagagalit, she is so humble to the point na okay lang, sige, wala tayong magagawa dyan kasi rules nila yan, no? So, hindi pa rin ako mapapagod na araw-araw, every visit ko, tatanungin ko, pwede ba siyang magdala ng pagkain? Hanggang one day, there will come a time na papayag na. Di ba? Grabe si BP Sara ka open-minded. Salamat sa tulong ninyo, sa dasal ninyo, sa suporta ninyo. Meron dito mga hindi tiga Netherlands, hindi tiga Hague, pero pumunta kayo dito, gumastos kayo ng pera para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, at yun din ang sabi ni Senator Aimee, di ba? Pareho kami nang sinasabi. Hindi ito about the person eh. This is not about President Rodrigo Roa Duterte. This is about a Filipino that was illegally taken from his country and brought to another country to be for detention, to be imprisoned. One last question na lang. Natanong niyo ba kay Atty. Nicolas Guzman yung picture? Still remember yun? Oo, nagsabi siya bawal daw sa mga lawyers na mag-release. Hindi pa rin pinapayagan yung will take pictures ni PRRD, So lahat ng mga kumakalat na pictures sa internet na payat si Tatay Digong, di ba? Maitim, payat doon. Hindi yun totoo. Fake picture po iyon. Okay? Hindi nga pinapayagan sila kahit pamilya. Hindi sila pwedeng mag-take ng pictures. O kumuha man lang ng picture ng kanilang clients at pag ginawa niya daw yon ay baka tanggalin siya as lawyer. This is a question as a fellow human being. Where do you get your strength to keep going every single day with all these issues and all these problems? Yes. Keep you going as a person. That is one matter as well that we discussed earlier with PRD, but not about the strength to go on. It was about life and death. And then I told him, because he was giving somehow last somehow giving last may nagbubusena Pinoy pala yung dumaan, sumigaw pa ng Duterte. His last wishes about what to do with his motorcycles, those kinds of things. And then I told him and about the cremation again. So I told him that it is not a problem with me because life and death is a matter of fact with me. Like say for example, nandyan ka sa loob ng kulungan, that's a fact. So hindi ka na dapat
alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So what am I gonna do here when I am inside? Maybe write a book, maybe exercise every day so that we get the figure that we want, diba? And then, diba? And then siguro maybe if it's allowed, then get another degree, another master's degree. So it's, life and death is a matter of fact to me. So if I'm tired, I need to rest. If I'm hungry, I need to eat. It's like that with me. What do VP Sara mean by that, no? Live in the present moment. You accept, una nyong gawin, you accept the reality na ito yung nagawa, ito yung nangyari. Pagkatapos, do what you can do out of the picture o yung reality na naganap, no? So, ganun po. Kasi kung idadamdam yun ng idadamdam na nakulong si Tatay Digong ganun ganyan, it will not help. Accept the reality and move forward at gawin yung dapat nating gawin sa ngayon. Okay? Gawin natin what is essential for now. Kasi hindi natin alam. Who knows? Di ba? So yes. So I don't look at it as challenges or problems. I look at it as a way to create solutions. So yun po ang update patungkol po kay Tatay Digong, ha. Ayan, tumataas na nga yung kanyang beard niya, pumuputi na yung buhok at kailangan talaga ni Tatay Digong na merong mag-alaga niya sa loob. Kaya nga sabi ko, ewan ko na lang kung hindi siya dadalawin ng kanyang pamilya dyan. Diba? So, ayan, wala tayong magagawa kundi accept the reality and move forward, do what is best for now. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin patungkol sa updates po kay FPRRD, ha? At sa SONA ni BBM, comment, react, ano ang masasabi niyo doon? At pag-uusapan natin yan sa comment section. Okay? Don't forget, like and share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And guys, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Libre lang ang mag-subscribe, okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.